Bumakit na po sa 38 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Halos 500 pa ang sugatan. Nakatakda naman bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektado ng lindol. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Ano, matumba ang save mo. Mga bata ko rin dito. Gumuho ang grocery store na yan sa Barangay Kalumpang, General Santos City sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang masaklap, may mga taong natabunan sa loob. Kita sa drone video na ito ang wasak na pamilihan. Mula kahapon, patuloy ang search, rescue and retrieval. Nagpasok na rin ang mga K9 unit para hanapin ang mga biktima. Kabilang si Nanay Oslinda sa mga naghihintay na masagip ang anak. Sabi sa akin, bukas na lang magbalik na kayo kay mag-retrieval, hindi na rescue. Kaya wala ng heartbeat. Mahirap tanggapin sa nanay. Yung anak nandoon hanggang ngayon. Iwan ko, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami. Ayon sa mga rescuer, hirap sila sa pagsagip dala ng sunod-sunod na mga aftershock. Pagdating po ng ating structural engineer, nakita po nila kung gaano po siya kadelikado sa loob. So, as advice na po, hindi na po talaga safe na mag-ano sa loob. So, ang sabi niya po, kailangan po natin ng mga heavy equipments para makuha na po talaga yung mga debris sa taas. Ang mga residente naman nananatili sa evacuation ng kanilang barangay. Kung sa una ko, Gusto ko na talagang umuwi sa amin, pero wala akong magagawa kasi kung uuwi ako, wala din kaming matutulugan kasi nakakatakot sa loob. Sa labas ng paligid namin, nagkabitak na ang lupa. Nakakatakot na kasi lumambot din ang lupa kasi malapit lang kami sa dagat. Isa nga sa mga apektado ng lindol ang General Santos Medical Center. Kaya ang mga pasyente sa mga tent at lilim ng puno na mamalagi. Nadaganan kami ng kahoy at mga semento. Yung baby ko, mabuti okay lang siya. Pero yung panganay ko, nasugatan sa noo. Niyakap ko talaga silang dalawa para hindi mapuruhan. Tapos natumba kami. Yung paa ko nga ang nabalian. Bumagsak talaga ng buo. Ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong General Santos City Tibuli-Surala Road. Ang kalsada kasi ang pangunahing nagkokonekta sa General Santos City papuntang Surala sa South Cotabato. Suspendido pa rin ang lahat ng antas ng klase at maging trabaho sa Jansan. Bagamat bumalik na ang supply ng kuryente sa ilang barangay ng lungsod, pero pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon maging sa internet. Dumagsa naman ang ilang residente sa mga tindahan at palengke para bumili ng mga mini solar panel na maaaring pagkunan ng kuryente sa mga wala pang supply. Some buildings might take longer, some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat. Nakatakda namang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Wala pang detalye kung kailan yan. Inaasikaso po ito ngayon, nakita po natin kanina po sa meeting, yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nag-ulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide, nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain. Pinatututukan din ng palasyo kung may dapat bang managot sa mga napinsalang gusali at infrastruktura na pag-aari ng gobyerno o kung maituturing itong force majeure. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
Halos 2,000 pasahero ang stranded sa General Santos International Airport matapos ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ngayong araw, 63 flights ang kanselado paalis man na papuntang Gensan. Katumbas yan ng 1,751 na mga apektadong pasahero. Pinayuhan ng mga pasahero na pumunta na lang sa Davao International Airport o sa Cotabato Airport para doon sumakay. Pwede namang magpa-rebook o refund. Ayon sa DOTR, mukhang aabutin ng mahigit 1 linggo bago magamit sa commercial operations ang Gensan Airport. We have to identify a certain portion of the PPP kung saan pwede kami we do a partial operations. So kausap din namin yung mga airlines kanina, ayusin namin. So in 1 week, baka may balik na namin yung commercial operations. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.